Isa ka rin ba sa mga batang 80s at 90s? Tara at balikan ang masasayang alaala noong kabataan. Natatandaan mo pa ba noong ginawa mong hikaw ang bulaklak na ito? Saksi ang halamang ito kung paano ka naglaro ng ganda-gandahan. Nakailang pisil ka nito sa iyong tenga para lang kumapit kasi wala pang butas ang tenga mo noon. Tamang diin lang ng bulaklak nito ay may instant brand new earrings ka na. Dahan-dahan nga lang sa paggalaw, baka ito matanggal. Ito lang naman ay libreng makukuha sa inyong bakuran, kung minsan naman ay sa kapitbahay. Natikman mo na din ba ang dahon nito? Masarap ito gawing ginisang gulay o kung minsan naman ay panghalo sa mga sinabawan. Chinese malunggay ito kung tawagin. At gaya ng malunggay, kailangan din itong himayin. Nakatikim ka na ba ng prutas nito? O isa ka rin sa mga nag-akalang nakakalaso nito? Ano ba tawag nito sa inyo? Natatandaan mo pa ba ang halamang ito? Dito lang naman gawa ang pangmalakasan mong alahas noon. Natatandaan mo pa ba kung paano mo sinampal ng kahirapan ang mga kalaro mo? Dahil yan sa mga alahas mong mukhang yayamanin ang datingan. Nariyan ang bracelet, kwentas, at iba't ibang disenyo ng accessories na ginawa mo mula sa pinagtuhog-tuhog na bunga ng halamang ito gamit ang karayom at sinulid. Di mo na kailangan magpakahirap sa pagbutas nito dahil sadya na itong mayroon. Pahabaan kayo ng gawa kasama ng mga kalaro mo. Ilan ba ang nagawa mong alahas mula dito? Kay sarap balikan ng mga alaalang ito, hindi ba? May halaman pa kayang ganito sa ngayon? Ito lang naman ang Job's Tears. Hango ang pangalan sa kwento ni Job sa Biblia, na nagdusa at umiyak ng labis. Gayunpaman, iba-iba ang tawag natin dito. E-comment mo naman kung ano ang tawag mo sa halamang ito. Ganda-gandahan naman ang atake mo dito. Naalala mo rin ba ito? Naging suki ka rin ng parlor noon, hindi ba? Pero kaibigan mo ang nag-aayos ng buhok mo at wala pang bayad ito. Walang binatbat ang mga plancha or hair curler na mabibili sa ngayon. Gamit lang ang tangkay ng dahon ng kamoteng kahoy ay achieved mo na ang kulot na gusto mo sa iyong buhok. Pakiramdam mo tuloy, sobrang ganda mo pagkatapos. At hindi lang yan, meron ka pang kwintas na magagawa sa tangkay ng kamoteng kahoy. Gamit ito ay may instant brand new necklace ka na. Walang binatbat ang mga malalaking bato gaya ng diamante o anong uri ng hiyas dito sa kwintas mong ito noon. At syempre, di rin magpapatalo ang halamang santan. Habang gumagawa ka ng alahas, ay panay naman ang sip-sip mo ng mga bulaklak. Yun nga lang, pag minalas ka, kamot malala ang abot mo. Kasi naman, ang halamang ito ay paborito ng mga higad. Siyempre, matamis ang bulaklak nito at binabalik-balikan ng mga paru-paru. Kaya naman doon na rin ito nangingitlog. Sandamakmak na higad ito pag nagkataon. At hindi rin ito masyadong napapansin dahil nakatago ito sa mga maliliit na dahon nito at maliliit din ang mga higad. Gayunpaman, may mga araw din na sinuswerte ka kapag walang higad ang halamang ito. Lalo na kapag panahon ng pamumulaklak at nagkukumpulan ito. May kwentas at porselas ka na? May matamis na juice ka pa mula sa mga bulaklak nito. Punta naman tayo sa niyog na naging paborito ng lahat. Alam nyo ba na sa mga probinsya kapag may bagyo, nagbabagsakan ang mga bunga at palapa ng niyog? At kesa naman itapon ito ginagawa ng mga kabataan ay gumagawa sila ng mga walis mula rito. Magandang gawin kapag kulay berde pa ang dahon. Mas malambot lang kasi ito at mas madali ang pagtanggal ng dahon mula sa tingting. Ganito kasipag ang mga batang 80s at 90s noon. Marahil ginawa mo din ito? Dito gumagana ang creativity mo noong bata ka pa? Gumagawa ka ng relo, sing-sing at bracelet mula dito, hindi ba? Kaya mo din gumawa ng salamin. Sa mga batang lalaki naman ay ang palapa ng saging ang puntirya.
Daig mo pa ang sundalo noon sa dami ng armas, di ba? Gamit ang palapa ng saging ay makakagawa ka na ng mga dekalibreng baril. Paramihan kayo ng mga kalaro mo noon. Mga nakasabit pa sa katawan ninyo. Saging din ang gamit mo noong araw na nakahiligan mong gumawa ng handicraft. Gamit ang dahon ng saging ay makakagawa ka na ng banig, maliliit nga lang ito. Tamang-tama ang dahon ng saging dahil malambot lang ito, kaya madali sa'yo ang paghati-hati ng mga dahon sa sukat ng lapad at haba na gusto mo. Para ka lang din nagpra-practice kung paano ba ginagawa ng mga nanay ang totoong banig. Nakahiligan mo din ito noon. Iba't ibang disenyo ang nagawa mo dito. Gumawa ka ng baril-barilan o di kaya ay sumpit na ayon sa gusto mo. Ang gamit naman dito ay maliit na uri ng kawayan gaya ng Chinese bamboo at papel, bato o mga bungang maliit na makikita sa gubat naman ang ginagawa mong bala rito. Pakiramdam mo noon ang astig mo kapag mayroon ka nito kasama ng mga tropa mo. At kapag di sinasadya ay natatamaan mo ang ibang bata. Minsan ito din ang ginamit mo noong nagkapikunan at nag-away kayo ng ibang kalaro mo. Nakisali na rin ang nanay at nanay ng nakaaway mo. Siyempre, nakakasakit itong laruan na ito kaya nagagalit ang mama mo kapag ito ang nilalaro mo. Ito kaya naalala mo pa. Pink Rain Lily pala ang pangalan ng halamang ito. Napakagandang bulaklak, hindi ba? Ito kaya naalala mo rin? Canna Lily naman ang pangalan nito. Mga bulaklak na ginawa mong nail extension noon. Minsan, nang gumanda ang iyong kuko gamit itong halamang ito. Laway lang ang gamit mong pandikit, ay daig mo pa ang nagpa-manicure o kaya ay nagpa-nail extension. Ito naman ang halamang piti-piti or popping pod. Gustong-gusto mo ang halamang ito kapag tuyo na ang bunga nito. Ito lang naman kasi ang ginagawa mong paputok noon. Pwedeng ilagay sa lalagyang may tubig at pwede rin kahit sa kamay mo lang. Safe na safe gamitin ang paputok na ito kumpara sa paputok na mabibili mo sa tindahan tuwing bagong taon. At yan ang mga halaman at laruan ng mga batang 80s at 90s. Nagustuhan mo ba ang bidyong ito? Kay sarap balikan ng mga nakaraan, hindi ba? Ikaw, ano ang mga kwento mo sa mga halamang ito noon kabataan mo? E-comment na yan. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, ay mag-subscribe na sa aking channel and comment down below. Maraming salamat po sa panunood.